Hi everybody! Hello! Isa na namang very meaningful session of Retironaryo. Ako po si Mimi. Jarvis? And we are here to help you save, budget, and invest. So, medyo parang ang tagal na natin hindi nag-appear sa YouTube at saka sa Facebook. Bakit? Ano bang ginagawa mo? Nag-aaral. Yon, balitaan lang natin sila kasi baka mayroon tayong subscribers na nagtataka ba't na wala na tayong parang bula. So, at the moment po, si Jarvis ay nag-aaral para maging legit na financial planner. And we are Sa Pilipinas. happy to say na patapos na yung course mo, then legit na pwede ka nang maging financial planner and advisor, kumbaga. So today, meron na naman tayong isang case study at hindi OFW ang ating case study, pero isa siyang nasa Pinas. Kasi usually yung mga kini-case study natin OFW. So maiba-iba naman tayo ngayon. Isang person na nasa Pinas. Saka ang kagandahan dito, na ordinaryong tao na hindi ang trabaho niya is ordinary din, hindi yung malaki yung sweldo. So, titingnan natin yung case niya kung yung mga plans niya ay on track. I-evaluate natin yung kanyang portfolio, performance, at yung potential return. Kumbaga, anong magiging future niya. So, ang kagandahan dito sa ating subscriber na to, believe ako, kasi hindi naman ganun kalaki yung sweldo niya, pero nakakapag-ipon siya. Disclaimer po namin, lahat po ng information na binibigay namin sa mga episodes ng Retironaryo ay mga for general information and educational purposes. So, hindi naman tayo engaged as the official financial planner or advisor. Pero, ang sinasabi namin, lahat ng mga subscriber or any person na nagre-reach out sa amin na pinapatingnan yung situation nila, ang hinihiling lang namin kung pwede naming i-share as a case study. So, nagkataon itong ating subscriber, willing naman siyang i-share ang identity niya at yung situation niya. So, siya ay, ang pangalan niya ay Si Jean Paul Jean Paul Olaes or Jean Paul Olaes. Pero itong retirement plan na ginawa ko ay as of April 4, 2024. Medyo last month na to. Medyo dated na siya. Maaring may mga things na nag-change na. But at the time na ginawa mo to, ay yun yung in-analyze mo at that time. Okay, so disclaimer muna tayo. Okay, so yung sabi nga po namin, lahat po ng aming information dito ay based on our research, personal experiences, information provided to us. If you need more information about your specific personal circumstance, please consult a financial planner. Okay. On top of that, so yung retirement plan na ginawa namin ay base doon sa information na ibinigay Of course, hindi tayo pwedeng magdagdag bawas dito. Ang basis lang natin kung ano ang i-provide. Pag hindi provide, hindi natin ma-include sa analysis. Okay. So, ginamitan natin ito ng Retironaryo Retirement Calculator. Ayan. Bago nga pala natin deep dive yung situation ni Jean Paul. Thank you for the 1.6K subscribers on Facebook. Nag-grow na po ang ating community on Facebook. Thank you very much at lahat kayo ay nagdi-dream din katulad namin maging isang retironaryo. Okay, so simulan na natin. Okay. So, introduction muna natin. Sabi nga natin, it is always advisable to pay off any credit card debt or personal loan. Okay, disclaimer. Hindi naman disclaimer. Real talk. Ginawa natin to recently. Wala po kaming credit card at the moment. Dahil meron kaming ginagawang strategy. So, sa totoo lang, nagsastruggle ako. But I have to do it. Sabi nga ni Jarvis, kailangan mo magtiis. Anong gusto mo? Ito o credit card? Siyempre, pinili ko na yung ito. Ano man yun. Kaya ito po ay sinusunod din namin. Kahit against my will. Kailangan nating walk the talk. Walk the talk. Okay lang na magkaroon ng credit card. Basta nababayaran mo on time. Na hindi ka na pe-penalize. Okay? So sabi nga natin, there's no sense na mag-invest kayo o mag-save kayo kung kayo naman ay charge ng 10% or more sa inyong credit card or personal loan. So as much as possible, bayaran muna yung mga yan bago tayo magsimula mag-save at mag-invest. Also, inire-recommend din natin na dapat meron kayong emergency fund, at least 6 months worth of emergency fund, at meron din kayong mga appropriate insurances like life, health. And maibalik ko lang, nag-review lang tayo recently ng ating life and health insurance. And
it's good kasi marami na palang nagbago sa buhay natin na hindi na applicable. Kaya natin tinitingnan kung saan ba tayo makakatipid, lilipat ba tayo, is everything still in a good place. So, ginagawa din po namin yung mga sinasabi namin. Bakit critical ito mga insurances na to? Kasi kapag nagkaroon ng emergency or nagkaroon ng accident or health problems, meron kayong paghuhugutan at hindi nyo gagamitin yung retirement fund na inyong pinaglalaan sa inyong retirement. Okay, so ang pangalan ng ating client ay si Jean Paul Olaes. Okay, ang birthday niya ay hindi niya sinabi, year lang yung sinabi niya, but for computation purposes, nilagyan ko ng date para makompute ko yung sa spreadsheet kung ilan pa yung kanyang time horizon. According to Jean Paul or Jean Paul, gusto daw niyang mag-retire at the age of 55. Okay. So, ibig sabihin, meron pa siyang 23 years para mag-save at mag-invest. So, currently, meron siyang 114,000 na total of investment. Pero naka-distribute yan. Meron siyang MP2 na worth 100,000. Meron siyang pera. Mali ito, no? Typo yan, ano? Pera, yung... Ano ba ibig sabihin ng pera? Diniscuss natin to eh. Meron kaming video tungkol sa pera. Okay. At review nyo na lang po. Index equity fund at bond fund, okay? Worth 11,000 at meron din siyang UITF na worth 3,000. So, ang sabi niya, ang kanyang nakaalat for additional investment ay 3,000 per month. So, yung 3,000 per month na yan, i-distribute niya yan dun sa tatlo, sa MP2, sa pera, at saka UITF. Ang total amount to be invested dun sa lifespan ng kanyang investing period ay 942,000. At ang ina-aspire niya na mag-grow yung pera niya ay magiging 3 million. So, from almost 1 million to 3 million. In the span of 23 years. Yun So, ang plano niya. Yun ang plano vision niya. Oo. Ang sabi din niya, ang desired lifestyle niya is 25,000 pesos per month in today's value. So, kung magre-retire siya ngayon, sabi niya, okay na sa kanya yung 25,000. Bago natin simulan, kailangan muna natin maglagay ng mga assumptions. Kailangan natin ng dalawang assumptions. So, unang-una, ano yung inflation rate kung saan siya magre-retire. So, sa Pilipinas daw siya magre-retire at for the past 20 years, ang inflation rate sa Pilipinas ay nasa 3.84%. So, kung gusto nyong tingnan yung details ng statistics na yan, puntahan nyo lang itong inflation rate. Rates in the Philippines will data that info. So, ngayon, kailangan din natin malaman yung kanyang safe withdrawal rate. Pag sinabi natin safe withdrawal rate, ito yung percentage kung magkano ang kanyang i-withdraw doon sa retirement fund niya para mag-last yung pera niya habang siya ay nabubuhay pa. In short, ano lang ang pwede mong kunin o kubrahin para masigurado mong may mahuhugot ka pa until the life of your money. Hindi, hanggang ikaw ay buhay pa. Okay? So, makikita natin mamaya dito, no? Base sa kanyang health status din, so kung ine-expect niya na siya ay mabubuhay pa for the next 40 years after niya mag-retire. So, kung nag-retire siya ng 55, kung healthy siya, additional 40 years. So, 95. Ang kanyang safe withdrawal rate ay nasa 3.4%. So, yan ay naka-invest ang pera niya sa 50% bond at 50% equity. Merong mga articles on what is the safe withdrawal rate. Tingnan nyo na lang itong mga information na, mga links na yan. Kaya lang, hindi nyo makikita yung link eh. Hindi, pero pag tinype niyo po yan, lalabas yan doon. So, tingnan nyo na lang yung article on the safe withdrawal rate. Okay, so pag-usapan naman natin yung desired lifestyle niya, no, at retirement. Ang sabi niya, kung magre-retire siya ngayon, 25,000 po pwede na sa kanya yon. So, ang gagawin natin, ipoproject natin yung 25,000 hanggang dun sa age sa 23 years from now, we're in 55 years old na siya. So, gagamitan natin ngayon ang inflation rate. So, ang inflation rate, sabi nga natin, is nasa 3.84. Kung kukunin natin ang future value ng 25,000 after 23 years, ang value niya ay magiging 59,000. Halos more than double yung ano. Kasi medyo... almost triple. Medyo matagal-tagal to, no? So, ibig sabihin din, kung i-convert natin into yearly, kailangan niya ng 714,000 for the first year. So, almost 1 million. Magkano ang kailangan niyang pondo pag nag-retire siya para masustain yung lifestyle Na 25K, which is 59 plus sa age of retirement.
retirement Oo. niya. So, ang gagawin lang natin dyan, yung 714,000, i-divide natin ng safe withdrawal rate na 3.4, ang makukuha natin is 21 million. So, ibig sabihin, out of 21 million, kukuha lang siya ng 3.4%, okay? Which is 714,000 for the first year. Yung second year, kung mababasa niyo yung safe withdrawal rate procedure, so yung second year ay magiging 714,000 plus yung inflation rate na 3.84. So, ganun lang ang gagawin yan. So, maglalast yan, based sa study, maglalast yan for 40 years after retirement. Ang sabi din natin, dapat naka-invest yan 21 million na yan sa 50% sa bond at 50% sa equity. Pag sinabi natin equity, ito yung mga stocks. Yung bond, yung 50%, para ito yung medyo hindi masyadong risky. Half of the Parang retirement kumbaga age. ang bond ay pinatago mong pera na maliit lang ang kanyang kita compared Tapos, sa equity. yung 50% naman nasa equity, habang ginagamit mo yung pera sa bond, yung nasa equity naman, nag-grow naman siya, compounded. Yung personal retirement fund goal, sabi niya, ang kanyang goal is 3 million. So, ibig sabihin yung 3 million, medyo maliit pala yun. Kasi ang kailangan niya is 21 million. Importante na Kulang siya ng ano? malaki ang kulang Malaki ang kulang niya. Anong ibig sabihin nun? Yung 3 million, kung yan ay may 3 million siya at the age of 55, kung ang kanyang lifestyle na gusto ay yung 25,000, which is equivalent to 714, ang mangyayari lang yan, maglalast lang yung pera niya in less than 5 years. Naubos na niya agad. Kasi ito, kailangan mo lang to ilagay sa bond fund na mag-earn lang ng 3.84. So, kung dyan mo lang ilalagay yan, in less than 5 years, ubos na ang pera mo. Ibig sabihin, hindi realistic o hindi magiging maginhawa ang kanyang retirement kung ang pera niya ay 3 million lang. Ang sabi din natin, para naman mag-last yan for 40 years, kailangan ang withdrawin lang niya is yung kanyang safe withdrawal rate na 3.4%. Kung yan naman ang gagawin niya, maski na mag-last yan ng 40 years, ang equivalent lang nung 3.4% in today's value is 3,500. So, ibig sabihin, Kulang pa yun sa pambayad ng Meralco. okay, so medyo maliit yan. O pag grocery lang yan, wala pa yung iba. So yung 3 million nyo, yan lang ang kayang isustain na lifestyle. Mapipilitan ngayon si John Paul na magdepende ngayon sa support ng ibang tao. Halimbawa, suporta ng kanyang anak o suporta from the government via GSIS or SSS. So ibig sabihin yung retirement fund niya na 3 million, hindi talaga kakayanin suportahan yung kanyang lifestyle. This is why it is crucial to determine the right amount of retirement fund needed at retirement by doing proper retirement planning. Hindi po pwede ngayon na halimbawa naisip mo lang na ganun yung gusto mo. Pwede na. Pwede na. Hindi maaring mali yung number na yon na iniisip mo. Setting your goal too low will put your retirement at risk. On the other hand, setting your goal too high could give you unnecessary stress and discourage you to prepare for retirement as it may seem impossible. Baka naman masyak si John Paul niyan pag nalaman niya na 21 million pala ang kailangan niya. Baka mas stress siya. Pero sabi nga natin, kung yan ang titingnan nyo, medyo nakaka-stress talaga. Kaya dapat gagawa natin ng plano. Paano natin marireach yung 21 million? Which is kaya naman. Papakita natin kung paano pwedeng matugunan yon, pangangailangan na yan. So yung next step natin, kailangan natin computein yung kanyang risk capacity. Ano naman tong risk capacity na to? Yung risk capacity na to, ito yung amount of risk na kailangan niyang i-take para ma-achieve niya yung kanyang 21 million na retirement goal. Based sa kanyang current investment na meron siyang 114,000 at kaya niya mag-invest ng 3,000 monthly, kailangan niyang 114,000 pesos niya ngayon at 3,000 per month na investment, kailangan mag-earn ng 20.52% compound annual growth rate hanggang 55 years old siya. So yung compound annual growth rate na yan ay medyo malaki. Okay. So, Pero yan ang kanyang risk capacity. Okay. Parang naano ko lang na ito ay sitwasyon ng isang, sabi mo nga, ordinaryong nakapag-ipon at kayang mag 3K per month. Paano kung wala siyang current investment portfolio at 3,000 per month ang kaya niyang simulan? Sigurado mas malaki ang kanyang risk capacity kasi wala siyang seed money kumbaga Tandaan nyo lang muna yan, 20.52. Yan ang kanyang risk capacity. Ngayon, i-analyze natin yung kanyang current retirement fund
fund strategy. Majority ng kanyang investment ay nasa MP2. 87% ay nasa MP2. Based kasi sa history ng MP2, meron lang siyang 6.13% dividend per year average for the past 14 years. So ito yung table na yan, dinownload ko na yan. Ngayon kung itutuloy-tuloy niya yung investment niya sa MP2 na maglalagay siya ng 1,000 per month, yung for the next 23 years, yan lang ay mag-expect na mag-grow up to 966,000, which is less than 1 million. So medyo maliit lang. Yung iba pa niyang investment ay itong Medyo okay ang performance. Okay ba ang performance pero maliit lang ang kanyang nilalagay doon. So, Kung kailan okay ang performance, medyo maliit lang yung nilalagay niya. yung BPI US Equity Index Fund, meron siya doong 3,000 pesos na naka-invest. At based sa history, ang fund na to ay mayroong compound annual growth rate na 15.12%, which is maganda yan. However, for projection purposes, ang gagamitin lang natin is 10% para ma-consider natin yung mga recession period, yung downturn ng stock market. Kasi yung 15% medyo nataon tayo sa bull market na tinatawag. So, kung yan ang kanyang pagtutuunan ng pansin, sabi mo nga, the fund can grow as much as 981. Oh, kung ikukumpara mo yan sa MP2, nagsimula siya ng 114 at nag-invest ng additional 1,000, 910,000 din. Ito, nagsimula lang siya ng 3,000, 1,000 per month, halos kapareho lang din ang kanyang kinita. So, ibig sabihin, mas maganda ang performance ng US Equity Index Feeder Fund ng BPI. Okay? Meron na tayong mga video na tinatalakay mo kung ano-ano ang mga magagandang stocks. So, dun sa mga bago pa lang natin na subscriber na sinasabi, paano nyo malalaman? Okay ba yan o hindi okay? I-backread na lang nila yung previous video natin. Kasi masyado na tayong advance ngayon dito sa episode na to. So, dito sa table na to, kung mapapansin nyo, nakahati sa dalawa, okay? Yung first portion natin, ito yung compound annual growth rate ng bawat fund. So, sa ngayon, meron siyang investment sa MP2 at sa pera. Yung pera account niya ay meron 3 investment fund at yung pangatlo naman yung BPI US Equity Feeder Fund, okay? Ito yung compound annual growth rate ng bawat investment fund. Pero ang gagawin natin, ipoproject natin yan using a more realistic compound annual growth rate. So, yung MP2, ang ginawa ko dyan, pinarehas ko na rin. Ang compound annual growth rate na ginamit ko for projection purposes is 6.13. Tapos, ito namang mga pera account, nilagay ko sa 3% at 3.64. At itong BPI US Equity Index Feeder Fund, instead of 15%, ginawa ko 10%. Kung itutuloy-tuloy lang niya yung current investment strategy niya, yung mga funds na yan ay mag-grow up to 2.3 million. So, kulang Short pa pa rin. rin. Okay, yung kanyang target na 3 million, hindi pa rin niya naabot. So, ibig sabihin, medyo... Kailangan nang tanggapin ni John Paul na hindi mag-work yung initial idea niya na sa age of 55 with a dream of 25K a month sa halagang 3,000 monthly, realistic, hindi medyo nagtutugma. Okay, ngayon, medyo... Bigyan na natin ang mga option niya. Ito ngayon yung mga options niya. So, kung titingnan nyo, hindi niya kayang ma-meet yung 21 million na target. Medyo malayo. So, ang pag-uusapan ba natin na option para ma-meet pa rin niya yung 21, hindi yung 3. Hindi yung 3. Okay, pag-uusapan natin. So, John Paul, kalimutan mo na yung 3 dahil hindi siya realistic. Okay. Kailangan, ang targetin natin yung 21 million. Okay. Ngayon, base sa lifestyle posible mo. ba yun? Posible. Masyado kasing magja-jump siya from 3 million to 21 Well, let's million. give it to them Okay. now. Let's give it to them So, now. meron tayo ditong proposal. So, proposed saving and investment plan. Based on the cost of lifestyle you want at retirement, you will need a retirement fund of 21 million. Your current investment strategy will not be able to reach this goal. There are 4 proposed options presented here, which we believe will be able to achieve the retirement fund that can support your lifestyle. Okay, so again, these are options. Kung kami po ay talagang kinontratan nyo na official financial advisor, maaari sigurong mas
laser focus pa ang ating ibibigay na option. Pero ito ay parang opening up your options. Okay. Option 1, you need to change the investment funds and increase the amount of investment. So, dito sa proposal na to, basahin nyo na lang, no? Ang proposal namin is tatanggalin yung MP2, tatanggalin nyo yung bond fund, ang ititira nyo lang is yung S&P 500. Dahil sa proven track record na. Para kumbaga sa script, hindi kami nagsasawang sabihin na S&P 500 kasi nga nandun ang potential, the greatest potential. So, meron kayong 3 options para makapag-invest sa S&P 500. Pwede kayong mag-invest sa UITF sa Pilipinas, kung nasa Pilipinas kayo, via the different banks. For example, sa BPI, pwede kayong bumili ng UITF na US Equity Index Feeder Fund. Or pwede kayong mag-open ng account sa US, yung Vanguard, sa vanguard.com. Okay? Pwede kayong mag-invest sa index fund na nagtatrack ng S&P 500. Or pwede kayong mag-open ng brokerage account, international brokerage account, at bumili kayo ng mga exchange-traded fund na nagtatrack ng S&P 500. Yun yung mga option nyo. Dito sa projection na to, ang gagawin natin, gagamitan natin ng yung projection ng SPY. SPY is an exchange-traded fund na nabibili sa international stockbroker. So, itong SPY for the past 30 years, meron siya compound annual growth rate na 10.65. But again, ginagamit lang natin as 10% para medyo conservative na konti. Kung ganyan ang gagawin natin, base dito sa option 1 natin, Alam ko na, hulaan ko. Mula doon sa 3K, kailangan mag-jump din. Kasi yung 3 million, hindi kakayanin, kailangan 21. So, base dito sa analysis mo, yung 3K, kailangan mag-jump siya sa 19K for the next 23 years in order to attain the 21. Okay, So, baka masyak talaga siya. So, ibig sabihin, kung meron siya ngayong pera na 114 at mag-i-invest siya para ma-reach niya ang 21 million, kailangan niya mag-invest ng 19,000 per month. From 3K to 19,000 for the next 23 years. Okay. Pero feeling ko, mapapakamot ng noo si John Sabi Paul niya, dito. Si John Paul or Jean Paul. Akala ko ba yung proposal na gagawin nyo ay realistic? Kung ito ay hindi kaya, okay, pumunta kayo sa option 2. Or, yung iba, alam mo, kayang-kaya to kasi yung iba, Na-realize nila na, ay, pwede ko palang dagdagan yung 3K ko. Madami ngayon na nasa Pilipinas na nagtatrabaho, mga freelancer, na nag-earn ng 100K. Yung 19,000, maning-mani Sisiw lang lang sa yan. kanila. So, isa pang option mo is i-increase mo yung salary mo para makaya mo itong 19,000. Okay, let's go to option 2. So, just in case na hindi mo kaya yung 19,000, punta ka sa option 2. Ano itong option 2 natin? Ang option 2 is retire at the age of 75. So, instead na yung dream mo na 55 pa lang, makatapos ka na at mag-enjoy ka na, mag-work ka pa for an additional how many years para mga 20 plus years pa ulit. Kung ang kaya mo na talaga is 3,000 per month, you Wala need ka to choice. work until the age of 74. Pero mababago na yung mga metrics mo dito, no? mababago. This will increase your target retirement fund to 27 million, hindi na magiging 21 pa. million, okay, due to inflation. Pero yung safe withdrawal rate mo magiging 5.3%, kasi kung ina-expect mo na mabubuhay ka at up to age 95, 5.3% po pwede yung withdrawal rate na yon. But for sure, ayaw mo magtrabaho at the age of 74. Ikaw ba gusto kong magtrabaho at the Okay. age of 74? So, if this option is Hindi not pa for rin. you, punta ka ngayon sa option 3. Oo, meron pa palang option 3. Okay, ano naman tong option 3 natin? Invest on individual stocks. Kasi pag mag-invest ka sa individual stocks, pwede mong i-increase ang inyong compound annual growth rate. Okay? Pwede mong ma-increase ang inyong return. Pero again, yung iyong risk capacity is 20.52. Medyo malaki yan. Kung ikaw ay walang pang masyadong skills sa paghahanap ng mga gandang stocks, baka hindi mo makuha yung 20.52. Pero isa yung alternative, pwede mong gawin na mag-aral ka on how to buy good stocks para ma-reach mo ang 20.52. Hindi imposible yan, pero medyo mahirap. Pero itong option na to parang dapat mas maging proactive ka sa pag-aalaga ng mga investment mo. Medyo dapat active ka dyan. Okay. Kung medyo alanganin ka pa rin dito na hindi ako masyado Confident. magaling mag-analyze ng mga financial statement ng mga stock, punta ka sa option 4. Okay. Ano tong option 4 natin? Combination ng option 1, 2, and 3. So, ibig sabihin, merong compromise. So, itong option 4 natin, sa tingin ko, ito ang the best option. Kasi, i-increase lang natin yung iyong retirement age from 55 to 60. Not too bad. Not too bad. Another 5 years. Pag ginawa natin yan, ang retirement fund goal mo magiging 22
23 million Instead na of hindi 21. kasi due to inflation. Ang withdrawal rate mo ay magiging 3.6%. Ngayon, ang target compound annual growth rate mo ay 15%. So, hindi na masama yung 15%. Kayang-kaya na yan. Kasi ang S&P 500 is minsan nag-10.65 or 11%. Ang suggestion namin is mag-aalat ka ng certain percent ng inyong portfolio, not 100%. Mag-i-invest ka sa stocks, individual stocks. Okay? Pero majority nasa ano pa rin? S&P 500. And then you need to increase your investment from 3,000 to 4,000. Oh, carry na yan. 1K. Carry na yan. So, kayang-kaya na yan. Yan yung option 4 natin. Okay. Okay, Parang kung ako siya, dyan ako. Okay. So, option na Ngayon, yan. summarize lang natin dun sa napag-usapan natin. Ano? So, siguro ikaw na magbasa. So, sabi nga po namin, setting a retirement fund goal is something that is not simple. Na kung hindi nga natin tinanong si John Paul, baka hanggang ngayon, yun pa rin ang iniisip niya. Na 3 million ang kanyang Na 3 million lang. Okay. Kayang-kaya ko yung marating na yan, So, 3 million. yun nga yung sinasabi natin. The amount should not be based on guess. Okay? Dahil kung in-underestimate nyo siya, baka kukulangin kayo ng fund. So, isipin po natin, ano po yung current age natin, ano ang ating gustong retirement age, ano ang inflation rate right now and can project in the future, and kailangan natin malaman ang ating withdrawal rate based on how long you want the fund to last. Ngayon, yung pong type of investment funds, hindi din pwedeng, halimbawa, yun yung kanya ngayon, may pera, may MP2, kala niya yun na yung the best. Kailangan, pag-aralan din natin the type of investment funds to invest kasi critical din po yun to achieve the retirement fund goal. So, ngayon, pinakita po namin yung other options such as individual stocks or sa mga stocks na nagtatrack ng S&P 500. Okay? If you have a time horizon of 10 more years, investing on conservative funds such as bonds and money market may put your retirement at risk dahil pinakita din natin na hindi masyadong maganda ang kanilang performance. So, yung mga may bond po sa inyo, medyo isip-isip po tayo ng konti kung talagang gusto nyo mag-stick to that. The increase in value of these funds can easily be eroded by inflation. Ngayon, kung kayo naman po ay mag-invest sa aggressive funds with proven track record, mas appropriate po ito if you have a long time horizon. In which case, kay Jean Paul or John Paul, medyo mahaba-haba pa. Sa atin, medyo konti na lang. But, ang ginagawa pa rin namin na advice and ginagawa rin namin for our own purpose is to do cost averaging. Lalo na kung yung fund po ninyo is limited and only coming from your monthly salary. So, sabi nga natin, a good and reliable investment for long-term investing is the one that tracks S&P 500. Kung gusto niyo pong mag-increase ang inyong return, you might want to consider allocating a portion of your portfolio on individual stocks. Pero, mag-aaral pa naman sila. So, yun ang sinasabi natin na pro and con, option A, option B, ano ba ang mga posible, ano ang the best. Okay, so bago tayo magtapos, meron lang ako additional notes dito. Ito yung performance ng S&P 500 for the last, Pwede na lang nilang i-backread yan. Pero gusto ko lang ditong i-stress, kung titingnan yung graph ng S&P 500, nag-ano siya dito, bumagsak siya noong 2008 yata, 2009 at 2002 bumagsak. Pero nakaka-recover siya. Kung mag-individual stocks kayo, ito lang ay isang example ng individual stock na malaki ang return na compound annual growth rate. So, ang Apple ay nagkaroon ng 37% na compound annual growth rate for the past 20 years. Ang Nvidia ay ganun din, 32% for the past 20 years. So, kung iniisip nyo na ang 15% ay hindi achievable. This is the reality. Yan. Okay? May mga magagandang kumpanya na umaabot pa ng 30% compound annual growth so, rate. wag sila rin masyadong matakot. Okay? Lalo na iniisip nyo mag-invest, edi kailangan medyo buo din yung loob nila. Okay. So, anyway, Jean Paul Olaes, many thank you for allowing us to share your situation as a teaching tool para makapag-isip-isip din yung iba nating mga subscribers at mga kababayan kung ano ang mga option nila. Kung meron po kayong tanong sa aming episode today, you can email us at veterinario@gmail.com or dito mag-comment below kayo at sasagutin namin yan, or punta naman kayo sa, dalawa lang naman tayo Facebook and YouTube, doon kayo mag-comment, sasagutin namin kayo. You can private message us then through our messenger. And don't forget, dun sa mga ayaw makita yung mga mukha namin pero gusto lang reviewin ang ating mga sinasabi, we are on Spotify. So, yung mga recent episodes namin, we still have to upload them, pero majority na ng mga past episodes natin ay nandun na rin. So, thank you po at sa inyong walang sawang suporta. Please let us grow para mas marami pa kaming matulungan through our content. So, anything sa else? mga friends
followers nyo, please recommend us. Okay. Please share, subscribe. Alam nyo na po yung drill na yan. Hindi naman po tayo naghahangad na mag-shoot up ang ating subscriber base. Pero ang gusto lang namin, mas spread yung ating content. Kasi kagaya ni Jean Paul, hindi naman niya akalain na ganun pala yung sitwasyon kung walang magpo-provide ng konting guidance. So, Okay. hanggang doon na lang po muli. Sana naibigan nyo ang aming episode today and abangan nyo po ang aming next episode. So, ito po si Mimi Jarvis? na nagsasabing sama-sama po tayo maging Retironaryo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!